Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa pinaka-paboritong part ko sa bahay, which is yung aking home lab, Yan. So, welcome na naman dito, Eto mga kapitbahay, meron tayong pag-uusapan, Meron isa tayong subscriber or yung mga tropang estudyante na graduating na para magtrabaho na ngayong this year. Ayan, nagtatanong po sila sa akin, ano nga ba daw yung advantage or ano nga ba yung mga skills na matututunan mo kapag mayroon kang home lab, okay? Yan po yung tinatanong nila. Ayan, so kung inyo mapanood, dun sa mga last video ko about home lab ko, nagtatanong po sila sa akin kung ano ang nasa loob ng home lab ko or magkano yung budget na kailangan mong ilaan para makapag home lab. Okay, so ngayon naman, ang katanungan nila is, paano nga ba or ano nga ba ang mga matutunan mo kapag may home lab ka? Ano yung pwede mong i-practice? Ano yung pwede mong gawin? 'Di ba? Ano yung pwede mong i-test sa bahay mo kapag may home lab ka. Right? So, ayan, kung inyong papansin, dito sa home lab ko, ang mayroon ako is, meron akong PFSense firewall, ayan, meron akong Microtech firewall, meron akong mga ibang simpleng mga wifi lang na mga pang-testing, ayan, kung inyong papansin. May dalawa akong managed switch, which is meron akong Cisco na Catalyst series, tapos meron akong TP-Link na managed switch, tapos meron akong CCTV na mga IP camera, meron akong NVR, meron akong PoE switch, ayan, yan po yung laman ng home lab ko. Tapos, pagdating naman sa mga virtualization, which is yung iba, kadalasan pagdating sa US, madalas kasi dito sa Pilipinas, tayong mga IT na Pinoy, bihira lang yung nagkakaroon ng home lab kasi alam naman natin na expensive talaga or kailangan mo talaga ng budget. Okay? Sa US kasi halos lahat hilig nila mag-build ng home lab, which is yung home lab nila hindi na home lab yun, parang server na ng company dito yun sa atin dahil nga sa kanila afford bumili ng mga ganon. Dito kasi sa atin medyo mahirap, 'di ba? Kaya bihira lang ang nag-home lab dito sa Pilipinas. Ayan. Kung niyo mapapansin mga kapitbahay, yung mga virtualization kadalasan ang ginagamit ng mga tropa nating IT is kapag gusto mo ng libre, maraming may Proxmox, may yung mga virtualization server natin. Okay, dito sa akin hindi ako nag-ganon kasi nga dahil nga budget meal na home lab to. Hindi ako nag-install ng Proxmox kasi wala akong extra PC. Kasi si Proxmox medyo mataas yung standard or mataas yung requirements pagdating sa PC. Bakit ko kailangan mag-build pa ng isa? Meron naman akong ganito. Ito yung gaming PC ko. Ang ginawa ko dito sa gaming PC ko, so naka Windows 11 to Pro. So meron akong automatic na built-in na Hyper-V, di ba? Yung ginagamit ko yan yung Hyper-V na ginagamit ko. Minsan, nagpa-practice ako dyan sa Hyper-V, pero ang madalas ko talagang gamit na virtualization server, which is ito, yung Oracle VirtualBox Manager. Ito yung pinakamadali na pwede mong gamitin na virtualization system na kayang-kayang pag-aralan. Parang lang din to, parang Hyper-V. Medyo complicated si Hyper-V, pero mas madali ito, okay? So, yan yung dalawang ginagamit ko. Hindi ko na kailangan mag-set up ng panibagong server kasi nga expensive. So, ang ginamit ko na lang itong gaming PC ko para sabay na, okay? Ayan. Dito sa home lab ko, ang pwede mong i-practice or pwede mong i-test, kapag may home lab server ka, napakadami po mga kapitbahay. Katulad ko, mayroon akong PFSense firewall, mayroon akong Microtech firewall. So, sumisikat kasi talaga si Microtech pagdating sa mga ISP company, like, kumari, magtayo ka ng ISP or maliit na ISP, or pwede mo rin siyang gamitin pang office network. So, kadalasan si PFSense ang ginagamit namin at saka bihira lang si Microtech kasi si Microtech pang business talaga ng mga ISP provider. Okay? Pero pwede pa rin yun talaga, So, kapag nasa office ka or nagtatrabaho ka, marami kang may encounter na hindi mo pwedeng galawin kapag nag-apply ka sa isang company kasi sa isang company, di ba, limited lang yung pwede mong galawin. Mayroon specific na tao na naka-assign doon. So, kapag may home lab ka, ang pwede mong gawin is marami. Kapag CCNA ka, para i-practice mo actual yung Cisco, pwede ka mag routing, inter-VLAN routing, basta madami, BGP, mga ganun. Dito sa bahay ko, ang pina-practice ko dati is eto, yung mga yan, Windows Server. So, sa Windows Server is, sa domain controller, napakadami po ang features na ginagamit kapag sa isang company, Napakadami. Create user, domain controller management, basta napakadami ang pwede mong gawin. Pwede ka mag-practice ng paano mag-join ng isang PC sa domain controller, paano mag-share ng file doon sa domain controller, paano mag-redirect ng file folder or save sa isang file server gamit sa
domain controller, paano mag-restrict ng user, napakadami po ng features. Pwede mo i-practice kapag may Homelab virtualization server ka. Dito sa virtualization server ko, mayroon akong mga Linux file server na pinagpa-practicean ko kung paano i-share, paano yung restriction, at saka meron din akong mga test pre-PBX yan, yung IPPBX, which is yung phone system, kasi madalas sa isang company kailangan talaga ng PBX system kasi importante sa company is telephone system. Okay, so dito sa server ko, dito sa network rack ko, pwede ako mag-practice ng VLAN, pwede ako mag-practice ng routing, pwede ako mag-practice ng basta about networking, kasi nga may firewall ako, may managed switch ako, ayan, meron akong Microtech, ayan, yung mapapractice mo. Tapos meron din ako mga IP camera, mapapractice mo kung paano mag-connect, mga basic networking skills, mapapractice mo kung paano mag-enable ng DHCP server. Ito yung mga basic na importante na ginagawa ng network engineer pag nag-setup ng isang company. Automatic, paano mag-setup ng DNS, paano mag-connect ng printer sa network, paano mag-manage ng VLANs, paano mag-manage ng Wi-Fi, tapos paano mag-segregate ng network from VLAN, tapos paano mag-configure ng mga IP camera, paano mag-configure ng NBR, napakadami, paano mag-configure ng Wi-Fi or yung access point, paano mag-configure ng mesh. Ayan, napakadami po ang pwede mong gawin. Kapag may Homelab ka, kung ano yung network sa office, pwede mong gawin sa bahay mo kapag kompleto ka. Ang pinaka importante lang naman sa Homelab is meron kang firewall, meron kang router, meron kang managed switch, meron kang mga basic virtualization server. Kasi halos ganun lang din naman yan sa office, no? Ayun, so pagdating sa firewall, napakadami din, no? Mag-restrict ng user, block ng website, mag-block ng IP or mga port para hindi madaling ma-hack yung ating network, paano mag-VPN, paano mag-open VPN, paano site-to-site VPN, madami kang pwedeng i-practice kapag may Homelab ka. Okay, paano mag-LAN, WAN, user, security ng isang company, pwede po dito kapag may firewall ka, Windows Server, tapos managed switch, tapos may router, may Wi-Fi. Halos lahat pwede mong i-practice, halos lahat pwede mong i-test kapag may Homelab ka. Yan yung mga advantage. Like for example, halos lahat tayo dito sa Pilipinas, siyempre matik, kailangan natin ng printer. So kapag may printer ka, kapag may Homelab network ka, Homelab server ka, pwede mong i-share yung printer dito sa isang PC, tapos pwede mong i-test kung paano i-share dun sa kabilang mga ibang PC. Like kasi kung may laptop ka, yung computer ng kapatid mo, pwede mong i-share dun kung paano mag-connect yung isang printer, or gamit yung USB, paano mag-share sa isang PC para makapag-print. Parang ganun, di ba? Marami pong pwedeng gawin. Pwede mong i-test kung yung kapatid mo mag-connect sa Wi-Fi, pwedeng naka-block yung YouTube, pwedeng naka-open yung Google, or pwede mong i-restrict kung sino lang pwede mag-connect sa bahay mo. Parang ganun, no? Sa office, ganun lang din naman, no? Ganun lang din naman yung network. Kadalasan sa office, kailangan may firewall, may IPPBX, tapos may IPPBX telephone system po yun. May file server, tapos may Wi-Fi. Halos sa basic company, no, sa mga small medium business, ganun lang din naman yung network. Restrictions ng mga websites, restriction ng mga users, tapos minsan kung medyo mayaman yung company, merong domain controller or Windows Server 2012 or 2022, mga ganon. So maraming pwedeng i-practice dito sa Homelab natin. Ayan, halos lahat nandito na. Kaya kung gusto mo talaga na maging solid yung skills mo, mag-build ka ng Homelab, depende sa budget mo. Ayan, ang ginagawa ko kasi before sa mga ibang Homelabers, paisa-isa lang. Bili ka mo na router. Hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling devices. Pwede mo kahit second hand para makapag-Homelab ka lang. Kasi gusto mo mag-practice ng firewall or mag-practice ng firewall, mayroong Microtech, mayroong PFSense. Yung PFSense may free community edition. Sa Microtech, mura lang router nila. Hindi ka makakagastos ng 5,000 or something, mas mabababa pa. Second hand bilhin mo, pwede na. Or kung gusto mo, install ka ng Microtech sa isang PC na luma, tapos bilhan mo lang ng license, mura lang naman yung license nun, maraming nagbebenta nun. Ayan, para makapag-practice ka, isa-isahin mo lang. Tapos siyempre habang nagtatrabaho ka, kung gusto mo talaga solid, bilhin mo pa isa-isa. Alright, so ayan, so
sana may natutunan po yung mga kapitbahay natin, no? Napakadami ang pwede mo i-practice kapag may home lab, no? Isa dun sa mga basic LAN 1, tapos basic Wi-Fi configuration, basic VLAN configuration, basic network configuration, basic restriction sa mga users, mga basic yung mga basic like pag nasa office ka, i-connect mo yung laptop sa Wi-Fi, i-connect mo yung laptop sa domain controller, i-join mo, mag-configure ng mga IP phone, mag-configure ng mga IP camera, or depende sa company kung naka IP camera sila or naka-analog, pero almost the same kasi pag analog, i-configure mo pa rin yung camera ng DVR. Ayan. Tapos, basta, napakadami. Hindi ko lang mabanggit lahat kasi sana napakadaming features ni Windows Server, napakadaming features ni Firewall, napakadaming features ni Microtech na pwede mong practicein. Hindi mo nga ata kayang ubusin yung features ni Microtech or ni pfSense sa kaka-practice sa loob ng isang 3 buwan kasi napakadaming features na pwede mong i-practice or pwede mong aralin. Pagdating naman sa manage switch, basic, yan. Alright, pagdating sa Windows Server, kapag nakabisado mo na si Windows Server or si Firewall or si kahit isa lang dyan, no? Kahit si Microtech lang makabisado mo or si Windows Server, pwede ka na mag-apply as a Windows Server Administrator, parang ganun, or magkuha ka ng MCP or, di ba? Okay? Maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo. Iba talaga ang nagagawa kapag may home lab ka. Like for example, na-hire ka sa isang company, tapos trabaho mo ron is tech support. So may na-encounter ka na hindi ka pa familiar pero alam mo na merong ganun. So pwede mong aralin sa bahay, i-practice mo. Okay? So ayan. So maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo for today's vlog. Quick vlog lang to, no? Ayan. So maraming salamat. God bless and peace.